Magandang araw po sa kanilang lahat. Ako po si Padre Rico Trinidad, ang Chairman ng Commission on Basic Ecclesial Communities ng Diocese of Malolos, Professor at Instructor ng kursong Basic Ecclesial Communities sa Immaculate Conception Major Seminary and Graduate School of Theology. Tayo po ngayon ay nasa lecture number 5. Ito po ay tungkol sa Basic Ecclesial Communities and Parish Community Building, BEC and Community Organizing, Synodal Experience of Communion, Participation, and Mission. Sa lecture na ito ay mapakikinggan natin at maunawaan natin kung paano ang Basic Ecclesial Community ay nagiging daan ng community building, pagbubuo ng katawan at pamayanan bilang katawan ni Kristo. Dito ay makikita natin kung paano ang Basic Ecclesial Community ay nagiging daan ng communion, participation, and mission na siyang panawagan ng Synodal Church. Kung ating susuriin mabuti sa lecture na ito, masasabi natin ang Basic Ecclesial Communities, lalo na sa gawain ng punong panalangin linggo-linggo, ay lumilikha ng konteksto ng kalalagayan ng sitwasyon upang ang tinatawag nating Synodal Church na may katangian ng communion, participation, and mission ay nagaganap sa buhay ng simbahan sa mga maliliit na pamayanan ng Kristiyano na tinatawag din nating maliit na simbahang sambayanan, Basic Ecclesial Communities. Pakinggan natin at panoorin ang lecture na ito upang makita natin ang bisa at ganda ng BEC bilang pamamaraan ng pagiging isang simbahan, a new way of being a church na siyang magiging daan ng pagbubuo ng simbahan na mayroong communion, participation, and mission. So ngayon tayo ay magsisimula na sa ating lecture number 5, Basic Ecclesial Community. Ang ating topic ngayon ay Community Organizing, Parish Community Building. So para makita natin ang konteksto ng pagpasok natin sa lecture number 5, ay baliktanawan natin o review natin yung mga nakaraan nating 4 na lecture. Okay. So kung natatandaan natin, ang unang ating lecture ay Ecclesiological Foundation, Theological Concept and Theory about Basic Ecclesial Community, kung saan ay pinaliwanag natin ang kahulugan ng basic, ng ecclesial at ng community. Pagkatapos ng ating Ecclesiological Foundation, tayo ay nagbigay ng pastoral definition kung paanong inuunawa, nararanasan at ipinapalaganap at ipinapaliwanag ang pagtataguyod at pagpapalaganap ng Basic Ecclesial Community. Sa ating ikatlong lecture ay pinag-usapan naman natin ang history of the church at tiningnan natin ang historical evolution ng Basic Ecclesial Community na matatandaan natin sa buhay ng mga unang Kristiyano. Sila ay nagsimula ng small communities of love and sharing beginning 33 AD. At pagdating ng Vatican Council hanggang sa panahon natin ngayon, sa PCP2 1991, ang panawagan sa atin ay pagtataguyod ng Basic Ecclesial Community. Na binanggit sa PCP2 noong 1991, ang layunin ng simbahan ay isang simbahang nagkakaisa, nakikilahok at humahayo sa misyon, isang simbahan ng mga pari, propeta at hari, isang simbahan ng mga dukha, isang simbahang nagpapanibago na ngayon ay nararanasan sa pagsasagawa ng Basic Ecclesial Community. Matapos ang discussion na yon sa ating lecture number 4, ay pinag-usapan natin ang pastoral application ng Model of the Church ng BEC bilang Parish Experience of BEC sa ating Philippine situation. Tiningnan natin ano ang pagkakaiba ng isang parokya na nagtataguyod ng BEC at isang parokya na walang BEC. Hanggang sa tinignan natin sa panahon ito ng 2022, inugat natin ang ating sitwasyon
na paano bang itataguyod ang BEC sa panahon natin ngayon ng pandemic ng COVID-19 na kung saan ay naroon ang tinatawag nating social distancing, na ang mga gawain ay online, ay nakita natin ang malaking hamon pa rin sa pagtataguyod ng basic ecclesial community. Sapagkat ang pangunahing gawain ng basic ecclesial community ay ang pagsasagawa ng mga aktibidad ng mga community building na kung saan ay naroon ang presensya ng mga tao face-to-face, lalo na sa pagsasagawa ng lingguhang pulong panalangin ng BEC. Na kung saan, kung nakita nyo sa aking pagpapaliwanag, ay napakahalaga ang pulong panalangin ng BEC na linggo-linggo. Na sa aking karanasan at pagkaunawa at sa aking mga nakita, ang BEC ay nabubuo lamang at nagiging masigla kung naisasagawa ang lingguhang pulong ng mga buklod ng BEC. Gayunpaman, tinitingnan pa rin natin mahalaga yung mga gawaing pagsamba, lalo na yung banal na misa. Pero ang pagpupulong ng BEC ay napakahalaga. Nasabi natin nang magkaroon ng pandemic ng COVID-19, na nagkaroon tayo ng social distancing, yung pagsasagawa ng pulong ng BEC ay naapektuhan. Merong iba na nagsasagawa nito sa online, pero yung iba ay hindi na isasagawa dahil na rin sa iba't ibang mga kadahilanan. At dahil nga roon ay pumasok yung termino na tinatawag natin ng BEC ay hindi na B as in basic ecclesial community, kundi V na virtual ecclesial community. At mula doon ay sinabi natin na hindi naman forever itong pandemic ng COVID-19. Na tayo ay matututong mamuhay na bahagi pa rin itong pandemic na ito, pero hindi ito forever, na darating din ang panahon, ang mga gawain natin sa simbahan, ng pagtitipon-tipon, ng pagsasama-sama, ng face-to-face, ng physical na presensya at hindi lamang virtual ay magagawa natin. Ngayon, sa kontekstong ito ay titingnan naman natin kung paano talagang nabubuhay at kumikilos ang basic ecclesial community sa ating simbahan, sa ating parokya. Kung mapapansin ninyo yung ating discussion, mula sa malayo, papalapit tayo ng papalapit sa konkretong karanasan ng BEC. No? So nagsisiro in tayo ngayon from theory, principle, history, experience. So tinitingnan natin siya, paano siya ngayon nabubuo o naisasagawa sa isang parokya. Kaya sa parokya, makita natin, ang BEC ay actually isang paraan ng parish community building. BEC ay community organizing. Makita natin ang BEC ay isang instrumento at paraan ng pagtataguyod ng pamayanan o community building. Kung ito ay community building, ang gawain ng BEC ay community organizing. Okay. Bakit nga ba kailangang magtaguyod ng basic ecclesial community? Kasi tinatanong natin ay nagbubuo tayo. Bakit natin ito ginagawa? So saan ito nagmula? So tingnan natin ngayon. So pangunahin, ang dahilan ng ating pagtataguyod ng BEC ay mula noong sa PCP2 1991, Declaration 137, na kung saan pinahayag doon ng mga obispo noong 1991 ang layuning anyo o bisyon ng simbahan sa Pilipinas at ang basic ecclesial community. Na sinabi natin sa PCP2 ay nagpahayag ng vision. Ito ang gusto naming mangyari. Ngayon, sa vision na yon, ito naman ang ating mission. Ano ang ating gagawin para maabot natin yung layunin natin, yung vision natin, no? So ang instrumento o ang mission para maabot ang vision ng simbahan na sinasabi noong 1991 ay sa pamagitan ng pagtataguyod o pagsasagawa ng basic ecclesial community. So ano ang nakalagay roon? I-review nga natin yung nakalagay doon. So kung natatandaan natin, ang nakalagay sa Declaration 137, ito na, ang aming layunin, pahayag ito ng PCP2, ang aming layunin ay magkaroon ng simbahang bilang nagkakaisa, nakikibahagi at humahayo. Isang simbahang nagsasagawa ng mga tungkulin bilang pari, propeta at haring lingkod.
at isang simbahan ng mga dukha, nagpapanibagong simbahan, ay nakikita ngayon sa BEC o Basic Ecclesial Community. So yan yung sinasabi ko sa inyo na pinahayag dyan, ano ang vision at ano ang mission. Okay? So tingnan natin siya. Himayin natin ang pahayag na ito sa pamamagitan muna ng pag-unawa ng Second Vatican Council Ecclesiology. Okay? So, re-review lang natin kasi basically itong BEC ay may kaugnayan sa ecclesiology. No? So, himayin lang natin. Kasi sabi natin, simula nang dumating ang 1962, nang magbukas ang simbahan ng kanyang sarili sa mundo, at nakita natin yun sa church history, ay ito na ngayon ang pinahayag ng Second Vatican Council. Ano ang anyo at larawan o kalikasan, the nature of the church, no? So ito'y pinakita sa Lumen Gentium. So kung mapapansin ninyo, merong 4 na mahalagang konsepto ng simbahan na sinasabi ng Lumen Gentium na dapat ay maging buhay at karanasan ng simbahan sa kasalukuyang panahon. Una, church as komunyo. So pagka sinabi natin church as komunyo, ang nilalarawan nito pangunahin ay ang communion of love. Nang pangunahing halimbawa ay ang Santissima Trinidad na mayroong isang Diyos na 3 persona. Na bagamat sila'y 3, sila ay isa, sila'y pinagbuklod ng pag-ibig, komunyo. At yan ay dinagdag din sa ating karanasan ng simbahan. Ang karanasan ng ating simbahan, magkakaibang pamilya, magkakaibang kultura, magkakaibang estado sa buhay, magkakaibang pananaw, magkakaiba ng karanasan, ng kasarian. Sa kabila ng pagkakaiba bilang isang simbahan, tayo ay nabubuklod ng bilang iisa. Sabi nga ay unity in diversity. Hindi uniformity, kundi unity in diversity. Na ito ay nagagawa dahil din sa buklod ng pag-ibig. Na ang typology o larawan nito ay ang Santissima Trinidad. Okay? Pangalawa, na pinaliwanag ko sa inyo na konsepto at anyo ng simbahan mula sa Vatican II ay ang simbahan, Church as People of God. So muli, review natin. Yung Church as People of God, sinasabi na ang laiko, ang orden ng mga pari, ay sila ay nagkakaisa sa pagsasagawa ng misyon. Na dito ay pinaliwanag natin yung meron tayong common priesthood na nagmula sa ating common baptism. Yung common priesthood, lahat ng bininyagan may common priesthood. Lahat naman ng mga inordain bilang obispo, pari at diakono, siya ay tinatawag na ministerial priesthood. Ang ministerial priesthood ay naglilingkod sa common priesthood ng mga lay faithful. Pero sinasabi nito, lahat ay nagkakaisa sa buhay at misyon ng simbahan. Hindi na masyadong binibigyang pansin yung hierarchy. No, kung meron mang hierarchy, kaya may hierarchy para makapaglingkod sa mga mananampalataya. Ang sumunod naman, church as institution. Na kung saan ay pinakikita pa rin na ang ating simbahan ay mayroong gobyerno. Merong pamunuan, may sinusunod na mga alituntunin, may mga sinusunod na mga kaisipan at pananaw. Ang simbahan bilang institusyon ay sabi nga natin sa ating church history, kung napandaan ninyo, ay larawan ng perfect society. Na kung saan ito ay nakikita sa ating creed, code, at cult. Ang pang-apat na anyo ng simbahan ay mystical body of Christ. Na ang simbahan tinuro ng Second Vatican Council at mas lalong binigyang pansin na ang simbahan ay ang katawang mistiko ni Kristo. Ang lahat ng bumubuo ng katawan ni Kristo na mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo. Nasabi si Kristong ulo, tayo ang katawan. Kaya kung anong ginawa natin sa pinakamalit nating kapatid, ito'y ginawa natin kay Kristo. Na ang pagdiriwang ng banal na misa ay the building up of the body of Christ. Ito ay pagbubuo, pagtataguyod ng simbahang itinatag ni Kristo.
Kaya muli, papaalala ko sa inyo yung sinabi nating konsepto. Sa pananaw ng Second Vatican Council sa Legion of Mary, sa Lumen Gentium, ay makikita natin na ang kinikilala lamang simbahan, ang tinatawag lamang church ay tayo. Tayong simbahang Katoliko lamang ang church. Ang mga Protestante, ang mga born again, ang mga Metodista, ang mga iba't ibang pangkat ng mga Kristiyano, Christian denomination, sila ay tinatawag na ecclesial community. Sila ay ecclesial community lamang, sila hindi church. Anong dahilan? Sapagkat wala naman silang sakramento ng banal na misa. Sapagkat sa banal na misa ng sakramentong ito, nabubuo ang simbahan bilang katawan ni Kristo. At bakit lamang tayo may sakramento ng banal na misa? Sapagkat tayo lamang ang merong validly ordained na mga pari, ng mga obispo, na siyang makapagdiriwang ng banal na misa na may kapangyarihan o power o kakayahan na magsagawa ng konsekrasyon na ang tinapay at alak sa banal na misa ay naging tunay na katawan at dugo ng Panginoon. Na kapag pinagsasaluhan ng banal na komunyong ito, doon nabubuo ang simbahan bilang katawan ni Kristo. Yung ibang mga grupo ng Kristiyano, hindi sila simbahan kasi wala silang banal na misa. Pero sila ay ecclesial community. Ang simbahan ay may kakayahan ng fullness of the means of salvation. Ang mga ibang Christian denomination, meron din, pero hindi full. Okay? So yan ang konsepto ng simbahan sa Lumen Gentium. Komunyo, people of God, institution, body of Christ. Ang pangalawang dokumento ng simbahan sa Second Vatican Council ay ang Gaudium et Spes. Church in the modern world. So sinasabi nito, ang simbahan ay nagbubukas ng kanyang sarili sa mundo in dialogue in the world. So ay nakikipag-dialogue sa mundo. Hindi niya sinasarado ang kanyang sarili, kundi ibinukas na niya ang kanyang sarili sa mundo. Kaya naman, ang panawagan ay integral human development. Ang ibig sabihin ng integral human development, ang kaligtasan ay hindi lang para sa kaluluwa, kundi para din naman sa katawan ng tao. Kaya ang gawaing pagliligtas ng simbahan, hindi lamang madala sa langit ang mga tao, kundi magkaroon ng maayos na pamumuhay dito sa lupa. Kaya pumasok yung usapin ng development and liberation, na hindi magkakaroon ng tunay na development o pag-unlad kung walang kalayaan. Pumasok din ang evangelization and justice. Hindi tunay na may papahayag ang mabuting balita kung walang katarungan o katarungang panlipunan. Kaya sa bandang uli, ang papasok ay ang church or church of the poor. Pagpapahalaga sa mga dukha, sa mga maliliit sa lipunan. So yan, pagka pinag-combine natin, yung nilalaman ng Lumen Gentium at ng Gaudium Spes, ganyan ang simbahan. At ang magiging bunga niyan, 1991 sa PCP2, Renewed Church, Church of Disciple, Church of the Poor, Basic Ecclesial Community. Kaya dyan yung maintindihan bakit sinabi ng PCP2 sa Declaration 137, ang layunin namin ay maging isang simbahang nagkakaisa, nakikibahagi, isang simbahang humahayo, isang simbahan ng mga pari, mga propeta at mga haring lingkod, isang simbahan ng mga dukha, isang simbahang nagpapanibago na nakikita ngayon sa basic ecclesial community. Okay. So, yun. Ang punto pala, patungo tayo sa basic ecclesial community. Ngayon, paano natin unawain itong basic ecclesial community? Babalikan natin yung Declaration 137. Himayin natin. Ang unang bahagi, ang sabi, ang simbahan bilang nagkakaisa, komunyo, nakikibahagi, participative, at humahayo, missionary. Na sinasabi, sapagkat nagtataguyod ka ng BEC, talagang mararanasan yung pagkakaisa ng mga mananampalataya. Kapag nagtatagoy ng BEC, naroroon ang kusang pakikiisa ng bawat kasapi ng BEC sa misyon ng simbahan, nagiging participative.
At dahil ito ay participative at nagkakaisa, nabubuksan ng kanilang isip sa pagbimisyon. Siguro nakikita nyo yung larawan diyan sa ating PowerPoint presentation. Ito ay kuha noong August 30, 2013, nung ako ay nakadestino sa Tungkong Mangga. Ito ay sa Paradise Farm. Medyo mataas ito, yung lugar na medyo nasa bundok na, pero marami pa namang mga tao doon dahil yung kabila nito ay San Mateo Rizal na. So makita nyo, gumagawa sila ng kubo. Ayan. So yung paggawa nila ng kubo, gumagawa sila ng isang lugar kung saan linggo-linggo doon sila magtitipon at magkakaroon ng pulong ng kanilang BEC. So makita mo yung participation nila, bawat isa ay kumikilos. Makikita mo yung kanilang pagkakaisa at yung kanilang missionary spirit. Bakit? Sapagkat pagdating ng panahon yung ginawa nilang simpleng kubo na yan, diyan magdadaos ng banal na misa. Gagawin niyang pagdarausan ng banal na misa sa kanilang lugar. Sapagkat sa kanilang lugar ay may pamayanan, buhay ang pananampalataya, bagamat walang kapilya, gumawa sila ng isang lugar, ng isang kubo, upang doong ganapin ang pagtitipon. Yan ay larawan ng komunyo, ng participation, at ng missionary. Okay? So yan yung unang bahagi. Okay? Kaya naman makikita natin sa pagdiriwang ng banal na misa, mulit-muli ay papaalala sa atin ito. Na sa banal na misa, meron tayong banal na komunyon, ang tinatanggap ay katawan ni Kristo. Ang tawag natin diyan ay Santissimo Sacramento. Pero sa banal na misa, tumatanggap din ng katawang mistiko ni Kristo. Sino yung katawang mistiko ni Kristo? Yung mga mananampalataya. Di ba sabi natin, the mystical body of Christ? Na si Kristong ulo, tayo ang mga katawan. Sa isang konkretong paraan, maunawaan natin, sa isang pagsasalarawan, masasabi natin sa banal na misa, ang mga nagsisipagsimba ay 2 beses tumatanggap ng banal na komunyon. 2 beses tinatanggap ang katawan ni Kristo. Ang unang pagtanggap sa katawan ni Kristo ay tinatanggap sa banal na ostya. Kapag sinasabi ng pari ng lay minister sa mga tao katawan ni Kristo, sumasagot ang mga tao ng Amen, tinatanggap nila si Kristo sa banal na komunyon, Santissimo Sacramento. Samantala, sa isang pagsasalarawan ay makikita rin naman nating totoong nangyayari ang pangalawang komunyon sa banal na misa, na kung saan kapag sinabi ng pari, mga kapatid, magbatian kayo ng kapayapaan, at ang mga tao ay magtatanguan sa isa't isa at sasabihin, peace be with you, kapayapaan. Yun ay isang uri ng komunyon. Anong klaseng komunyon? Tinatanggap mo si Kristo sa pamagitan ng iyong kapwa, sapagkat ang iyong kapwa ay katawang mistiko ni Kristo. Di ba? So katawang mistiko po ni Kristo yun. Kaya nga kung ano ginawa mo sa pinakamalit na kapatid ko, ito'y sa akin mo ginawa. Sa madaling salita, sa pamagitan nito, yung banal na misa ang parang nagbibigay ng direksyon, ng inspirasyon, para makapagtaguyod ng basic ecclesial community. Sapagkat yung pagtanggap kay Kristo sa banal na misa sa pamagitan ng pagtanggap sa kapwa bilang katawang mistiko ni Kristo na ipagpapatuloy sa BEC. Na doon sa pangkat na yon na sila'y sama-sama sa isang pamayanan, linggo-linggong nagkakatipon, nagbabahagi na ng salita ng Diyos, nagkakaisa, sama-samang nananalangin, ay patuloy na pagtanggap kay Kristo sa kanyang katawang mistiko. Sapagkat kumisan, di ba, para rin naman mangyayari, bagamat maganda nga yun nagpi-peace be with you sa loob ng misa, pagkatapos noon, parang bati-bating acquaintance lang, di ba? Parang okay, kakatawang ka ni Kristo, tanggap ka namin, magkakapareho tayong Katoliko, pagkatapos ng misa, kanya-kanya na tayo. Pero kapag may BEC, yung nagbatian ng peace be with you sa banal na misa, ay mulit-muli magkakatagpo sa kanilang pulong, sa kanilang BEC, at patuloy nilang isasagawa ang patuloy na pagtanggap kay Kristo sa kanyang katawang mistiko, ang kanyang kapwa na kasama niya sa buklod ng BEC, ang kanyang kapwa na kasama niya sa pamayanan. Kaya tingnan ninyo sa bandang ibaba, mabubuo ang simbahan na tinatawag nating koinonia. Magkakaroon tayo ng sharing of life, sharing of goods,
sharing of faith, at sharing sa sacraments, lalo na sa pagdiriwang ng banal na misa. Sunod, isang simbahang nagsasagawa ng tungkulin bilang propeta, pari, at haring lingkod. Pagka sinabi nating propeta, yan ay patungkol sa formation. Pagka sinabi nating pari, patungkol sa worship. Kapag sinabi nating haring lingkod, patungkol sa service. So makikita nyo rito sa picture na ito, ito isang pangkat uli ng BEC, buklod na bilang 16, San Martin ng de Porres. So ito ay mga mananampalataya muli sa isang lugar sa Tungkong Mangga sa Graceville. So sila yung mga magkakalapit na nakatira doon sa kanilang kapilya. Okay? Tingnan natin ngayon paano naisasagawa sa punto ng BEC konkreto yung gawain ng propeta, pari, at haring lingkod. Sa BEC, kapag linggo-linggong ginagawa ang pulong panalangin, mayroong pagbabasa ng salita ng Diyos. At ang bawat isa ay nagbabahagi ng kanyang karanasan. Ang pagbabahagi ng karanasan kaugnay ng salita ng Diyos, kung paanong naranasan ng Diyos, kung paano ang paggabay ng Diyos ay kanyang nakita at ang kanyang buhay ay tinitignan sa pamagitan ng salita ng Diyos, ay gawain ng propeta. Sila ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa ganung paraan, sila rin ay nagkakaroon ng formation. Bakit? Ang pinaka-formation ng BEC ay tinuturuan mo yung mga tao na mag-isip, unawain ang mga pangyayari sa buhay, hindi ayon sa sinasabi ng mga tao. Halimbawa, kung may mga tao ang laging pinakikinggan at hinahangaan yung salita ni Duterte, pagka titignan niya yung kanyang buhay, puro mura na lang ang gagawin niya. Kapag ang pamantayan niya sa buhay ay pamantayan ni Duterte at sapagkat yun ang kanyang hinahangaan, kapag tinignan niya yung mga pangyayari sa buhay niya, maka Duterte din. Nakakita ng hahalang-halang na tao, naku, adik yan, patayin yan. Ha? Naku, ang Diyos ay stupid. Naku, ganyan. Na ibig sabihin pala, kapag nagsasagawa ng BEC, para bang bine-brainwash mo o nilalagyan mo ng memory, nilalagyan mo ng program yung utak ng tao kung paano niyang ipoproseso yung mga pangyayari sa kanyang buhay. Paano niya ipoproseso? Sa salita ng Diyos. Okay? So ganun din naman sa BEC, 'di ba sa BEC, hindi lamang naman to Bible sharing, meron din Bible study. Meron din namang parte ng pagtuturo ng pananampalataya sa BEC, no? So kaya nga dito sa aking pagtataguy ng BEC sa mga parokya na distinong ko dati, lagi kami naglalabas taon-taon ng isang aklat na kung saan sa aklat na ito ay merong katisismo sa mga misa tuwing araw ng linggo. So bali, parang ginagabayan yung kanilang Bible sharing ng Bible study ng pagtuturo ng pananampalataya. Isipin ninyo, ang isang pangkat ng BEC ay linggo-linggong nagtitipon, nagninilay ng salita ng Diyos. Di nga ba, hindi man perpekto ay nababago yung isip nila, ang pag-uugali nila? Remember, ang sabi ni San Pablo, ang metanoia hindi naman nagsisimula sa puso. Ang tunay na metanoia nagsisimula sa takbo ng ating isip kung paano natin inuunawa yung mga pangyayari sa ating buhay. At dito'y tinuturuan sila na unawain ang mga pangyayari sa buhay sa pamagitan ng salita at turo ng Diyos. Okay? Gayun din naman, pari, worship. Ang mga pangkat ng BEC ay pangunahin, ang kanilang gampanin ay paghikayat sa pagsisimba. Sapagkat kaya lamang sila nakapag-BEC dahil nagsimba sila. At kaya sila nag-BEC para lalong maging maganda ang kanilang partisipasyon sa pagdiriwang ng banal na misa. So worship. Kapag sila nagsasagawa ng pulong panalangin, kumaawit ng Come Holy Spirit, sama-samang nananalangin, yan ay gawain ng pari. Bagamat hindi sila mga pari, ministerial priesthood, na-exercise nila yung kanilang common priesthood. Gayun din naman, sila ay haring lingkod. Na masasabi natin sa BEC, ang mga tao nagsisimula sa Bible sharing. Sa Bible sharing, sa turo ng simbahan, pero sa bandang uli, dahil yan ay rooted sa community, papasok yan sa usaping panlipunan, usapin na mga nangyayari sa pamayanan. At mula roon, nakikita nila yung kanilang misyon, ano ang panawagan sa kanila, anong hamon sa kanila ng Panginoon sa pakikinig nila at pagninilay ng salita ng Diyos.
Kaya nga nagkakaroon ng tinatawag na tubong pagkilos. Okay? So yan ang bahagi na sinasabi, ang mga buklod ng BEC, kapag ka nagbi-BEC ay naroon ng formation, ang worship at ang service. Naroon pinapractice ang pagiging propeta, pari at haring lingkod. Na alam natin, yan ay tinanggap natin nung tayo ay binyagan. Na matapos buhusan ng tubig ang bata sa binyag, papahiran ng langis sa bumbunan, ang sasabihin ng pari, naway kay makisa kay Kristong hari, pari at propeta. Okay? Pangatlong bahagi. Okay? So tingnan natin to. Okay. Ito ay isang pastoral strategy. Palagay ko ay nakita nyo na ito at naunawaan. Ito yung pagtatawag natin ng paghubog o pagpoporma ng isip ng pananaw ng tao. Sabi ko nga sa inyo, sabi nga ni San Pablo at nakita rin naman natin na ang pagbabago nagsisimula sa pagbabago ng ating isip, ng ating pananaw sa buhay. So paano mangyayari ito? Sa BEC, nagaganap ang tinatawag nating itong pastoral strategy ng formation. Una, di ba, makikita natin, information. Binibigyan ka ng kaalaman. Okay? So pagka ikaw ay nabigyan ng kaalaman, alam mo na, naunawaan mo na bakit ba may ganito, paano ba ito gagamitin, bakit mahalaga ito. Ha? So yung information, kapag ka ito'y na-absorb ng isip, naunawaan, ito ay unti-unting magdadala ng formation. Yung information na nagbigay ng kaalaman, ito ay magdadala ng formation. Magkakaroon ng paghubog. Na ibig sabihin, dahil merong ipinasok sa iyong pananaw, nahuhubog yung isip mo, yung kalooban mo, pati attitude mo, pati yung mga pananaw mo sa buhay, pati mga actuation mo, pati mga pag-uugali mo, mapoform. Okay? Nagsisimula sa information and then formation. Pagka nagagawa na yung formation, unti-unti may nababago sa iyong isip, sa pag-uugali, sa iyong pananaw sa buhay, papasok na ngayon ang transformation, pagpapanibago ng sarili. So dito na masasabi natin, naghaganap na yung conversion. Nagkakaroon na talaga ng metanoia. Okay? Pagka nagkaroon na ng metanoia, yung transformation, pagpapanibago ng sarili, ito ay hindi naman mananatili sa sarili mo eh. Kapag ka ikaw ay pinagpanibago ng Panginoon, binago ng Panginoon, na-inspired ka ng Holy Spirit, itong transformation na ito, maghahatid sa iyo sa tinatawag nating reformation. Okay? So, ibig sabihin, ang pagbabago na, ibinabahagi mo na, nagiging agent ka na ng formation, ng transformation, kaya reformation. So yan yung tinatawag nating cycle ng pastoral strategy ng formation. At yan ay nangyayari sa BEC. Sa BEC, linggo-linggo, nagbibigay ng information. Anong information? Salita ng Diyos, turo ng simbahan, karanasan sa buhay, mga impormasyon ng kaalaman sa karanasan ng ibang tao, kung paano nila naranasan ng Diyos na sila ay nagkakaroon ng kaalaman at ng pagkakakilala sa isa't isa. So nagkakaroon ng information sa BEC. Okay? Habang nagaganap ito linggo-linggo, yung information na ito, magbibigay ng formation sa kanilang pag-iisip. Okay? Magkakaroon ng formation sa kanilang pagkatao. At habang ito'y nagagawa sa pamagitan ng panalangin, ng pananampalataya, ng biyaya ng Diyos, ng sakramento, okay? Papasok ang transformation. Kapag ka pumasok ang transformation, na nakita mo yung kahalagahan ng pananampalataya, kung paano kang binago ng Panginoon, kung ano yung magagandang bagay na natutunan mo sa pagsasagawa ng BEC at karanasan sa Diyos, ito ay ibabahagi mo sa ibang tao. Reformation. At magbabalik uli sa information yung proseso. Okay? Sa BEC, yan ang nangyayari. Okay? Siguro nga may tatanong natin, meron ba tayong maiisip na isang palagi ang pagkilos, isang palagi ang paggawa ng mga mananampalataya na talagang mayahambing natin na makapagsasagawa ng sinasabi natin ito na idinudulot ng basic ecclesial community? Meron ba? So maari nating makita ngayon bakit sinabi ng PCP2
ang talagang pamamaraan ng pagdala upang mahatid ang ating layunin ay sa pamagitan ng basic ecclesial community. Hindi naman nila sinabing ito'y magagawa natin sa pamagitan ng pagsapi sa El Shaddai. Ito'y magagawa natin sa pamagitan ng pagkakaroon ng mga Legion of Mary. Diba? So sinabi niya malinaw. Ang pamamaraan na ating gagamitin ay basic ecclesial community. At ang ginagawa natin ngayon ay tinatalunto natin at inaalam natin bakit nga ba? Bakit nga ba parang ang napili pa ay BEC? Ito ba'y gawa-gawa lamang? O ito ba'y kathang-isip lamang? O ito talaga ay bunga ng mahabang proseso ng pag-aaral at karanasan? Kaya ito ang ating itinataguyod ngayon. Okay. Next. Pangatlong bahagi ng Declaration 137 ang sabi, isang simbahan ng mga dukha, Church of the Poor, isang simbahang nagpapanibagong simbahan, Renewed Church, ay nakikita ngayon sa BEC o yung tinatawag nating pamamaraan ng New Evangelization. Okay, pumasok na. Panibagong term na. Kasi madidinig natin yung New Evangelization. Isang pamamaraan ng New Evangelization ay basic ecclesial community. So, bakit? Paano ito nangyari? Okay? So, yung bahagi ng Church of the Poor at Renewed Church ay meron tayong particular na discussion dyan. Pero sa mga huling bahagi natin yung titingnan. So, tingnan na lang muna natin na itong BEC bilang isang simbahan ng mga dukha, Renewed Church, ay isang bahagi o mahalagang bahagi ng New Evangelization. So ano ba ang New Evangelization? So ang New Evangelization ay tinatawag natin na same content. So pagka pala sinabing new, okay, nananatili yung content. Hindi ibig sabihin na kapag ka New Evangelization, napalitan na ang content. Yun pa rin ang content. At ang content pa rin ay si Jesus at ang mensahe ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Okay? Ngayon, ano ang new? Ang new ay new fervor, panibagong sigla, new method, panibagong pamamaraan, at new area, panibagong lugar. Ibig sabihin, ang new evangelization, si Kristo pa rin ang ipapahayag mo, ang mabuting balita pa rin ang ipapahayag mo, pero ngayon, meron kang panibagong sigla. Okay? Meron kang panibagong pag-asa na lagi namang bahagi ng tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Naroon yung sigla, naroon yung pag-asa, naroon yung paghahangad na mayroong magandang plano ang Diyos. Talaga namang laging may magandang plano ang Diyos. Okay? Pero itong siglang ito, ay sasabihin natin ito ay pagkilos din ng Espiritu Santo na siyang nagbibigay ng sigla at inspirasyon sa simbahan upang itaguyod at isagawa ang misyon na ibinigay ni Kristo. Panibagong sigla. Okay? Panibagong method o pamamaraan. So kung pag-uusapan natin yung sa BEC, ang BEC ay nagbigay ng panibagong sigla sapagkat ito ay naroon na nagsimula sa mga maliliit na pamayanan. Pero ang BEC ay new method din. Bakit? Sapagkat ang pagpapahayag ng mabuting balita ay karaniwan ay naisasagawa lamang sa mga recollection, sa misa, o halimbawa naman retreat, o halimbawa ay merong may mga katisismo. So yon. Pero yung BEC, masasabi nating panibagong method kasi sa BEC ang lahat ay nagsasalita. Ibig sabihin lahat ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi pagka sinabi nating recollection, merong isang pari, merong isang speaker, ang mga tao ay makikinig. Hey, maganda rin naman yon. Pero pagka sinabi nating BEC, ang BEC, ang lahat ng mga naroroon na 10 hanggang 12 miyembro, lahat sila'y speaker, lahat sila'y audience, lahat sila magsasalita, lahat sila magpapahayag ng salita ng Diyos. So, pamamaraan. So, ang pangatlo ay new area. So, siyempre yung lugar. Ano ba? Dati, ang area dati lagi ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ay simbahan, kapilya, retreat house. Pero ngayon, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay nagaganap na sa mga bahay-bahay, sa ilalim ng puno, sa mga pangkat na mga manggagawa, sa isang factory. So, iba na yung lugar. Di ba? So masasabi natin dati ang lugar ay doon lamang nakalagay sa sentro, sa simbahan, sa parokya.
Pero ngayon, nagpunta na sa mga gilid-gilid, sa mga small communities na bahagi ng parokya bilang isang malaking pamayanan. So kaya makikita natin sa baba, okay, ang BEC ay halimbawa ng new evangelization. Pero makikita natin dito sa baba, tingnan nyo ha, ang BEC ay giver and receiver. Okay? So ibig sabihin, kapag ka nagtatagoy ka ng BEC, yung BEC mismo, tagapagbigay ng mabuting balita. Sa ginagawa nila, nagbibigay sila ng mabuting balita, nagpapagmabuting balita. Pero at the same time, ang BEC rin naman ay tumatanggap din ng mabuting balita. Both giver and receiver. Ang BEC, sabi natin, di ba, may sa Declaration 137, ang sabi, ang layunin namin ay ito. Vision namin ganito. Ang simbahan nagkakaisa, humahayo, nakikibahagi, simbahan ng mga dukha, renewed church, simbahan ng pamayanan ng mga pari, hari, propeta. May vision. Ha? At ang sinasabi ron, ito ay means. Means para maabot yung ating vision, mission, maabot sa pamagitan ng BEC. Pero dito nililinaw, ang BEC pala ay means and end. Yung pagsasagawa mo ng BEC ay para maabot mo yung layunin. Pero habang inaabot mo yung layunin, mismo yung pamamaraan para sa layunin, ayun na rin ang nagiging layunin. Okay? Di ba, aabutin mo yung pagiging ganitong simbahan. Participative, missionary, komunyo. Habang ginagawa yon, inaabot ng BEC, yung BEC mismo, siya rin yung nagiging larawan ng simbahan. Kaya siya tinatawag na means and end. Okay? Okay. So, yun ang paliwanag natin dyan. Okay? So, nakita ninyo yung run-through natin. So, tinignan natin ecclesiology ng Vatican II, paano bumaba sa PCP2. Hinimay natin yung declaration ng PCP2. Bumagsak tayo ngayon sa usapin ng new evangelization. Okay. So, ngayon, tingnan natin ngayon, paano nagagawa nga ba talaga yung new evangelization na ito na pamamaraan ng BEC. Okay. So balikan lang natin yung BEC ayon kay Bishop Francisco Claver. Okay. So nagbigay tayo dati ng apat na paliwanag at prinsipyo tungkol sa BEC. Makikita natin sa aking pagsusuri at karanasan at sa pagbabasa, nakita natin na itong definition na ibinigay ni Bishop Francisco Claver sa BEC ay mas angkop at mas tumutugma sa usapin ng BEC sa pangkalahatan nitong anyo. Okay. So sabi ni Bishop Francisco Claver, ang BEC ay pamayanan ng mga mananampalataya. So natatandaan niyo ba yan? Community of believers. Okay. Ibig sabihin, ang pamayanan ito kaya nabuklo dahil sa pananampalataya kay Kristo. Pangalawa ay ang BEC nakaugat sa mga magkakalapit na mananampalataya mula sa maliit na pamayanan, grassroots level, sa mga small communities, okay, na nakabilang sa isang malaking community na parokya, grassroots level. Pangatlo, ang sabi ni Bishop Francisco Claver, ang BEC may regular at palagi ang pulong, regularity of meetings. Ang tinutukoy dito ay ang pagtitipon sa pagkakaroon ng pulong panalangin ng mga pangkat ng mga BEC. Okay? So sa mga susunod na discussion natin ay lilinawin natin ano ba itong pulong panalangin na ito. Okay, so pero sinasabi ang BEC mananampalataya na mga pamayanan ng mga nananampalataya kay Kristo nasa grassroots level, may palagi ang pagpupulong. Pang-apat, ito ay pinamumunuan ng laikong lingkod ng simbahan, lay leaders. Nakaugnay rin ng kura paroko. Pang-lima, ito ay meron sama-samang pagsamba, sama-samang nagsisimba, nagpo-promote ng ibang mga sakramento, at yung common worship nila, kaugnay yan ng regularity of meetings ng kanilang lingguhang pulong panalangin. Pang-anim, ang pangkat na ito, ang pamayanang ito ay mayroong pagkilatis ng pamayanan ukol sa tawag ng panahon. Meron silang common discernment na ibig sabihin hindi lamang nakapokus sa salita ng Diyos sa pananampalataya, kundi tinitignan nila yung nangyayari sa kanilang pamayanan. At gayon din naman ang Basic Ecclesial Committee, sama-samang pagkilos ng pamayanan batay sa ginawang pagkilatis. Merong common action.
na mula sa pagkilatis na ito may tubong pagkilos na bahagi ng BEC na ito ay hindi na inuutos ng pare, kundi ito ay inspirasyon na nanggagaling sa pagpupulong mismo ng BEC. At ang pangwalo, ang BEC ay bilang isang pamayanan na nasa loob ng pamayanan. As a community, in a community. Sinasabi lamang, itong maliit na pamayanan ito ay nakaugnay sa malaking pamayanan na tinatawag na parokya. Okay, so itong definition na ito, paano ito nag-e-evolve sa buhay ng mga kasapi ng BEC? Paano ito nangyayari? Okay, tingnan natin. Okay. So, sa pagsusuri natin dito, okay, kailangan. So, tingnan natin ito. Okay. Mula dun sa definition na ginawa ni Bishop Francisco Claver, ito yung pinakakongretong makikita natin para sa BEC. Okay? Ano ang basic ecclesial community? On the ground, sa karanasan, ang BEC, mula doon sa ating mga discussion, ay binubuo ng 10 hanggang 12 regular members na mga magkakapitbahay, na maaari ang mga miyembrong ito ay mga magkakapitbahay na lector commentator sa isang barangay, magkakapitbahay na mga sakristan na nasa isang kapilya, magkakapitbahay o magkakalapit na bahay na mga bata, na mga children's choir, mga magkakapitbahay sa isang compound, na kaya sinasabi 10 hanggang 12 miyembro ay para mapanatili yung kahalagahan ng pulong panalangin. Kasi kapag kayo ni nagpulong panalangin, lahat yung 10 hanggang 12 miyembro, magshe-sharing yan. Eh kung yan ay 20, abay baka 3 oras na, hindi pa natatapos yung pulong. Kaya sinasabing 10 hanggang 12 para kapag sila nag-assign ng kanilang pulong panalangin, lahat ay makapag-share na matatapos sa 1 oras hanggang 1 oras at kalahati. At yan ay regular members. Hindi yan yung papalit-palit, palipat-lipat. Hindi po pwede palipat-lipat. Halimbawa, miyembro ka ng ganito, lumipat ka na naman sa kabila. So, hindi ganon. Kasi sa pulong panalangin kasi, pagka nagkaroon ng sharing, merong confidentiality. May mga confidential na bagay na isineshare na hindi po pwedeng kung sino-sino lang nakakarinig. So, yun ay bahagi ng buhay ng isang pamayanan na kapag sila ay nagba-Bible sharing. Okay? Pangalawa, yung regular meeting. So yung regular meeting, ang bawat pangkat o buklod ng BEC, nagtatakda ng araw at ng oras kung saan sila magpupulong. Okay? Bawa, isang pangkat ng BEC, ng lector commentator, 10 miyembro, na ang pulong nila tuwing araw ng Miyerkules alas 6 ng gabi. Pagkatapos ang pulong nila ay umiikot sa mga bahay-bahay ng kasapi ng BEC. Pangatlo, ang mga miyembro ng BEC ay nasa adjacent location ng neighborhood. Kasi kaya yung neighborhood para madaling magpuntahan o magkatipon ang mga miyembro. Okay? Kaya yung neighborhood kasi meron yung common experience sa kanilang lugar na kung ano man yung nararanasan nila sa kanilang lugar ay napag-uusapan nila. At yun ay magiging bahagi ng kanilang tugong pagkilos. Kapag sa kanilang lugar, nalalaman nila mga balita. Di ba, nabalitaan nila, nakoy si Aling Maria. Wala roon ng mga anak. May sakit. Ano ba gagawin natin bilang buklod ng BEC? Di dalawin natin. Bisitahin natin si Aling Maria. Kasi nakakasama rin naman natin yan dati sa pagbablock rosary. Mga ganun ba? Bakit ba tayo sa lugar natin marami sa atin wala pa tayong linya ng Meralco, wala pa tayong kuryente. Ano ba dapat natin gawin? Di magtulong-tulong tayo, gumawa tayo ng sulat, mag-request tayo sa barangay na sana malagyan tayo ng linya ng Meralco nang magkaroon naman ng ilaw yung ating kalsada para pagkagabi hindi tayo nadidilman. So yun yung ibig sabihin ng adjacent neighborhood. So yung madaling magpuntahan, madaling magtipon at merong common experience. Bahagi rin ng BEC ay ang pagsasagawa ng kanilang Bible sharing at Bible study. So pinaliwanag ko na sa inyo yan. Sa pulong nila, merong bahagi ng Bible sharing. Ibig sabihin, ano ang naranasan nila, personal na lang paliwanag, Bible study, ano naman ang tinuturo ng simbahan sa kanila. Sa bawat pangkat ng BEC ay merong facilitator at assistant facilitator.
Bakit may facilitator? Para siya ang leader. Bakit may assistant? Para pagka wala yung facilitator, merong gaganap doon sa tungkulin. At sila ay magkakatulong dahil hindi biro ang maging leader o facilitator o alagad ng BEC. Pagkatapos, meron tong ongoing formation and growth. So kasi tuloy-tuloy yung pagsasagawa ng BEC, so continuous din naman yung formation and growth. Sabi nga kahit sa simbahan Ecclesia Semper Reformanda, ng simbahan ay patuloy na nangangailangan ng pagpapanibago ng kanyang sarili. Pagkatapos, discernment, action-oriented, yung binanggit ni Bishop Francisco Claver, may pagkilatis na nangyayari sa pamayanan, bahagi ng pagkilatis ay merong pagsasagawa o kilos bunga ng ginawang pagkikilatis. At gayon din naman, ang BEC ay community-oriented. So kung ano yung nangyayari sa kanilang pamayanan, so yun ang focus ng BEC, community-oriented. At gayon din naman, bagamat ito'y community-oriented, hindi naman ito hiwalay sa malaking community ng parokya. So nakita ninyo, so medyo binibigyan na natin siya ng konkreto na pagkaunawa. So muli tingnan natin mula roon sa dokumento ng Lumen Gentium, ang simbahan bilang komunyo, people of God, mystical body of Christ, institution. Tapos Lumen Gaudium et Spes, na ito ay simbahang nasa mundo na nagbubukas ng kanyang sarili. Na ito ay nasa ibaba at laylayan ng simbahan. Pagkatapos ay PCP2, isang simbahang may komunyo, participative, missionary, priestly, prophetic, kingly, Church of the Poor, renewed church. Pagkatapos, tinignan natin konkreto pa uli yung sinabi ni Bishop Francisco Claver, anong katangian ng BEC. At ngayon, itong pinapaliwanag ko sa inyong konkretong cell group ng Basic Ecclesial Community, ang kanyang mga katangian. So makikita natin ang concretization nung ating mga principle na pinag-uusapan at paano nangyayari ito. So sana sa puntong ito, nakikita niyo, kaya pala ganun ang BEC. Okay? Kaya pala siyang pinili na na isang new evangelization na paraan ng panibagong sigla, panibagong pamamaraan, panibagong lugar ng pagpapahayag ng mabuting balita. So ito'y tinatawag nating new evangelization. Okay? Yan. Tingnan natin ngayon, paano ang bahagdan ng isang pangkat ng BEC, yung pag-unlad ng pangkat ng BEC. Di ba, piniliwanag ko sa inyo, sabi natin, ito yung BEC, 10 to 12 regular members, regular meeting, adjacent location neighborhood, merong Bible sharing, Bible study, may facilitator, assistant facilitator, meron ongoing formation and growth, meron siyang discernment, action-oriented, community-oriented, pero meron din yung community organizer. Paano umuunlad dito? Kung halimbawa, merong isang BEC na itatag na. Etong BEC ito, linggo-linggo nang nagpupulong. Nagsimula sila ng 12, naging 10, kuminsan naging 6, kuminsan naging 3, kuminsan yung facilitator na lang ang dumadalo. Hindi niya na magawa yung BEC dati, kahit 3, tuloy-tuloy pa rin ang BEC. Kasi 3 sila nag-sharing. Nung mag-isa na lang siya, hindi na siya makapag-sharing sa sarili niya. Pwede ba siya mag-sharing sa sarili niya? So kung talaga makita natin, nabubuhay, namamatay. Pero paano yung kanyang development? Kung mayroong isang pangkat ng BEC na 5 taon na, 3 taon na ganun ang kanilang ginagawa. Halimbawa, sa karanasan ko sa parokya, sa Holy Angels, kasi nung ako'y 7 taon doon, 2 taon set up pa lang. Naging buhay lang yung BEC ng mga 4 na taon. Pagdating ng pandemic, medyo lumalay na iba na, tapos naglipat na. Siyempre, naiba na naman yung pare, naiba yung pananaw. Pero paano umuunlad ang BEC? Paano nga bang kanyang buhay? Tatanong natin, Father, kung ginagawa yan, saan patungo ang BEC? Ano nangyayari sa kanya? Okay. So para din namang developmental psychology, no? Yung parang bata kay Kohlberg, kung natatandaan niyo sa developmental psychology kay Kohlberg, na merong infancy stage, merong toddler stage, merong adulthood, merong middle age. So ganun, meron siyang development. So sa BEC meron din ganun. Okay. Bahagdan ng pag-unlad ng BEC o stages of growth. Okay. Okay, so ito yung sinasabi natin. Okay, paano umuunlad ang BEC? Ano nangyayari sa kanya?
Una, ang BEC, kapag binuo ang BEC, ito ay nagsisimula sa tinatawag nating pagbabahaginan ng mga karanasan sa buhay. Ito ay koinonia, komunyo, community. Okay? So ito ay tinatawag nating dialogue, yung pagbabahagi ng mga karanasan sa buhay. Yung bang linggo-linggo nila na pagkakaroon ng pagbabahagi na ng karanasan sa buhay tungkol sa salita ng Diyos, ito ay unti-unting nabubuklod sa kanila para makilala nila yung isa't isa. Okay? Kapag nakilala nila isa't isa, nagkakaroon sila ng mga adjustments sa kanilang pag-uugali, ng kanilang pang-unawa sa pagkilos at nagiging buhay ng isa't isa. Di ba sabi nga, hindi mo naman tunay na mamahalin ang isang tao na hindi mo nakikilala. Ang isang tao ay namamahal mo, natatanggap mo kapag siya'y nakilala mo na. Nakilala mo yung kanyang magandang katangian, nakilala mo yung kanyang mga kapintasan at kahinaan, syempre may ganun din. Nakilala mo ang mga kalungkutan niya sa buhay, ang mga aspirasyon niya sa buhay, ang mga drama niya sa buhay. Sapagkat kapag nag-sharing ng BEC, kung minsan may mga miyembro ng BEC, siyempre lagi silang mayroong point of reference sa pinakamasaya, pinakamalungkot, hindi nila makakalimutan karanasan sa buhay na ibinabalik-balik ko minsan sa mga sharing nila. Kapag natitrigger ng gospel, pagka yun ay lagi nangyayari, yung mga kasapi ng mga BEC, nakikilala nila ang isa't isa, sa pagkilala, natatanggap nilang isa't isa, sa pagkilalang natatanggap, naroroon yung pagmamalasakit nila sa isa't isa. At kapag yun ay nangyayari, ay nabubuo ang community, nagkakaroon ng koinonia, ng sharing, nagkakaroon ng komunyo na tinatawag nating union o komunyo. Okay? So, diyan naghaganap yung pagtanggap sa kapwa bilang katawan ni Kristo. Diyan nagaganap ang komunyo, pagkakaisa. Diyan nagaganap din ang pagiging people of God. Okay? So, pero hindi natatapos doon. Ha? So, pagkatapos ng mga sharing na yan, pagbabahagi na ng karanasan sa buhay, papasok naman yung paghubog sa salita mula sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga karanasan nila sa buhay, malungkot, masaya, sabi ko nga sa inyo, tinitingnan ngayon ano ang tinuturo ng salita ng Diyos sa mga karanasan iyon. Okay. Kasi kapag sabi ko nga sa inyo, kapag ang nakaprogram sa isip ay negatibo, ang nakaprogram sa isip ay pananaw ni Duterte, pagka ganyan, patayan na mangyayari dyan. Puro EGK yan. Pero kapag nangyari ay salita ng Diyos, turo ni Kristo, mangyayari dyan ay pang-unawa, pagpapatawad, pagbibigay ng pagkakataon, at ika nga ay paggalang sa buhay ng tao. Ganun din. Kaya nga pagka nagkakaroon ng paghubog sa salita ng Diyos, ay lumalahawak yung pananaw ng tao. Na hindi lamang niya tinitingnan yung mga pangyayari sa buhay niya ayon sa pananaw ng tao, kundi sa pananaw ng Diyos. At dito pumapasok ang tinatawag nating kirigma at ang katikisim, ang turo ng simbahan at ang mensahe ng mabuting balita. Remember, ito ay ginagawa ng pangkat ng BEC linggo-linggo. Kaya ito'y consistent na pagpapasok ng program sa utak ng tao, paghubog sa kanyang kaisipan, upang patuloy niyang tignan ang mga pangyayari sa buhay niya, hindi sa sinasabi ng tao, kundi ayon sa turo at aral ng Diyos. Kapag tinignan niya mga pangyayari sa buhay niya sa turo at aral ng Diyos, lahat ng makikita niya may biyaya. Kahit may problema siya, may biyaya pa rin. Dahil isipin niya, hindi ibibigay ito ng Diyos kung di ko kaya. Alam ko may bibigay siyang biyaya. Di mas lalo na kung maganda nangyari sa buhay niya. Ito'y kaloob ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Makikita niya yung tinatawag natin dito pagpasok ng grasya ng Diyos. Okay. So makita niyo. So pagkatapos noon, nang maaralan na siya nang tinignan niya na yung karanasan sa buhay ayon sa aral ng mabuting balita, nakita niyang kahalagahan ng Diyos. Ang susunod na mangyayari sa pangkat ng BEC, yung kahalagahan ng pagsamba sa Diyos. Kahalagahan ng pagdarasal. Na ngayon ako ay nagkaproblema, nakita ko sa salita ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos. Ano gagawin ko? Sasamba, magdarasal, mananalig sa Panginoon. Kaya papasok diyan yung liturgia at metanoia. Ang kahalagahan ng kumpisal, ng pagsisimba, at ng mga sakramento, at mga gawain sa simbahan.
Kaya pagka napagsama yan, papasok na yung metanoia. Magkakaroon ka na ng pagpapanibago. Kaya marami kang makikitang kasapi ng BEC. Lagi na sasabihin, sa pagsasagawa nila ng BEC, nagkaroon sila ng unti-unting conversion. Nagkaroon sila ng unti-unting pagbabago. Again, saan nagsimula yung pagbabago? Pagbabago ng isip, ng pananaw sa buhay, na umapekto sa kanyang ugali, sa kanyang pagkatao, sa kanyang asal, at ito ay nakita niya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Okay? So yan yung pangatlong stage ng BEC. At yan ay nangyayari sa gawain ng Basic Ecclesial Community sa mga kasapi nito. So pagkatapos noon, ang ikaapat na stage ng BEC ay tinatawag nating paglilingkod sa sambayanan ng Diyos, servant o diakonia o servant leader. Na kung saan itong taong ito ay matapos na ipahayag ang karanasan sa buhay, tinignan sa aral ng pananampalataya, sinamahan ng dasal, nagkaroon ng conversion ng metanoia, itong na-convert na ito, unti-unti, magbubukas ng kanyang sarili sa paglilingkod. Maaring sa paglilingkod sa pamagitan ng pagdamay sa kapwa, maaring sa pag-unawa sa kahinaan ng kanyang kapwa, maaring magpapasya na ako'y magle-lector commentator na. Maaring magpapasya kapag kami paklase ng press, ako'y sasama na. Maaring magpapasya na magsasabi, itong anak kong lalaki, hihikayatin ko na magsakristan. Maaring magpapasya na magsasabi, nakita ko ang kahalagahan ng Diyos, kaya ang aking pamilya hihikayatin ko na kami sama-sama magsisimba tuwing araw ng linggo. Na makikita natin yung synergy. Na yung palang dumadalo sa BEC, bagamat yung ibang miyembro ng kanyang pamilya hindi naman dumadalo sa BEC at mga kapitbahay kamag-anak niya hindi naman dumadalo sa BEC na regular members ng BEC, ay nagkakaroon ng synergy. Apektado rin sila. Na ang maganda rin bahagi nito, mga kapatid, kapag ka nangyari ang prosesong ito, nakita ang karanasan sa buhay, nakita ang aral ng Diyos, nabuksan sa pananampalataya, sa pagdarasal, nagbago, nagkaroon ng bukas na sarili sa paglilingkod, ang kasunod, ang mga tao magiging bukas palad sa pagbibigay sa simbahan. Sapagkat darating ang panamakita nila, ay ang ganda ng nagagawa ng simbahan. Ang ganda ng naitulong sa akin ng simbahan. Ito, may konti akong pera, may konti akong handog, ibibigay ko na sa simbahan. Kasi alam ko maganda yung kanilang ginagawa eh. Kumbaga nabuksan yung isip. Aba, pinagagawa pala yung simbahan. In-announce ni Father per square meter ng pinasisimentong na bakuran ng parokya ay 1,500. Pag-iipunan ko yan. Ay nako, bigla ako nagkaroon ng dagdag na pera, 1,500. Bibigay ko na sa simbahan yan. Kasi maganda yung nagawa sa akin eh. Kasi miyembro ako ng BEC. So nakita ninyo, yung palang BEC ay isang paraan din pala ng pagbubukas ng tao para sila ay maging bukas palad sa simbahan. Sabi ko nga mga kapatid, kapag nabuksan natin ang isip ng tao at nakita nilang kahalagahan ng Diyos, nabuksan ang isip, nabuksan ang puso, pati bulsa mabubuksan. Magiging generous, maging tutulong sa simbahan. Tsaka paglalaanan yung para sa simbahan, maliit malaki, maglalaan sa simbahan. Yun ang mahalaga eh. At kung hindi man sila, makatutulong din sila sa iba, makikukwento nila sa mga kapitbahay na hindi nagsisipag-simba. Magsimba kayo. Mahalagang magsimba. O tumulong kayo sa simbahan. Kahit naman ikaw ay busy at hindi ka makakasama bilang lay minister, tumulong kayo. Magbigay kayo. Diba? Ang tawag natin to synergy. Kaya makikita natin, hindi man lahat ng miyembro ng parokya sa isang parokya ay talagang regular members ng BEC na nagtataguyod ng BEC, umaatin ng lingguhang pulong sapagkat imposible naman mangyayari. Ito yung magkakaroon ng synergy, magkakaroon ng epekto sa iba't ibang mga tao. Halimbawa, doon na lang sa parokya ko sa Holy Angel, sa loob ng halos 3 taon, ang BEC ay nasa 102. Isipin niyo yung 102 na pangkat ng mga bata, manggagawa, lingkod ng simbahan, magkakapitbahay, pangkat ng mga byuda. Dati may pangkat pa kami ng mga drug addict, pangkat ng mga iba't ibang mga mag-aaral. 102, linggo-linggo nagpupulong.
Linggo-linggo nagninilay ng salita ng Diyos. Linggo-linggo sama-samang nagdarasal. Anong epekto nito sa isang parokya? Di tingnan nyo yung simbahan ng Holy Angels kung paano ito nabuo. So, ang hindi ko naman pinag-aano, sinasabi ko lang sa inyo, yung epekto ng BEC sa buhay ng mga mananampalataya at sa buhay ng ating simbahan sa parokya. Kaya nga ang susunod, pagkatapos ng paglilingkod, ay yung paghahayo. Halos in-explain ko na sa inyo. Nang makita nila ang kahalagahan ng pananampalataya sa kanilang buhay, sa kanilang karanasan, naging bukas sila sa paglilingkod, sila ngayon ay naging handa na sa misyon. Ang misyon naman ay hindi naman yung pupunta sa malayong lugar. Misyon na rin yung sabihan mo yung mga kasama mo sa bahay, "Hoy, sama-sama tayong magsimba." Missionary maituturing yung isang kaibigan mo may kaya sa buhay. Baka pwede ka naman tumulong sa simbahan namin. Missionary masasabi natin sa buhay na, nako, itong isang kakilala kong ito, aakayin ko nga mag-prex. Missionary masasabi natin sa buhay na, tayo sama-sama tayong magdasal ng rosaryo. Missionary masasama sa buhay na, sa darating na piyesta, tayo mag-alay ng misa. Maghandog tayo sa misa. So, yung misyon na ito, dahil sa gawain ito, ay patuloy yung pag-aakay ng mga mananampalataya para sa pagtataguy ng BEC. So, sila mag-aakay rin. Okay? Kaya makikita ninyo, itong development na ito, tinatawag natin itong spiral development of BEC as Christian community. Kaya ito spiral kasi para bang spiral notebook. Di ba yung spiral notebook, pag ganyan siya, pataas. Umiikot-ikot, pero pataas ng pataas. Hindi siya cycle lang, hindi siya ganyan ng ganyan lang. Yan. So ang spiral, umiikot, pataas ng pataas. Yan. Okay? So yan yung buhay ng nangyayari sa BEC. Yan ang kanyang cycle. Okay? Paikot-ikot, pero tumataas. Okay? So, ngayon, ano ang larawan nito? Okay, anong nangyayari dito? Sa isang konkretong paraan, ito ang nangyayari. Okay? Sa pagtataguyod ng BEC, ang mga kasapi ng BEC ay nagiging evangelize. Evangelize in a sense na natanggap nila ang salita ng Diyos, naaralan sila ng salita ng Diyos, nagdaan sila sa proseso ng dialogue of life, pagbabahagi ng karanasan, naaralan sila sa pamagitan ng pagtingin sa mga karanasan sa buhay ayon sa salita ng Diyos at turo ng simbahan. Naaralan sila sa pagsisimba. Pagkatapos sila ay naging bukas sa paglilingkod. Sila ay naging evangelize. Okay? Yung lingguhang pagpupulong ng mga BEC ay patuloy na proseso ng pagiging evangelize. Okay? Pero hindi lang sila evangelize. Dahil sila naging evangelize, sila ay naging evangelizer. Na yung tinanggap nilang mabuting balita ay ibinabahagi na ngayon nila sa kanilang kapwa. Nagiging evangelizer na sila. Kaya nga nagaganap nga yung synergy. Hindi man lahat ay kasapi ng regular na miyembro ng BEC. Sa pamagitan ng mga kasapi ito, sila nagiging evangelizer, sila ay nagkakaroon ng synergy, nagkakaroon ng pamamaraan ng pagpapahayag na salita ng Diyos. Kaya dito natin makita yung Church of the Poor, hindi lang sila recipient, kundi giver din sila ng good news. Okay? So sabi, you cannot give what you do not have. So ito isang paraan ng evangelization para sa gawain ng evangelization. Pero ang isa pang mahalagang ipinapakita nito, yung pagiging evangelizer ay hindi ginagawa bilang isang nag-iisa. Okay? Hindi me against the world. Kundi ito ay evangelizing community. Na kung ikaw man ay na-evangelize at naging evangelizer, ikaw ay nasa loob ng isang pamayanan. Hindi ka nag-iisa. Sabi nga, united we stand, divided we fall. Ang walis tingting na nabubuklod ay nakapagwawalis. Kung nag-iisa ka lang, bawa, larawan ng walis tingting. Nakakita na ba kayo na nagwawalis ng walis tingting na isang tingting ang hawak? Isang pirasong tingting, makakawalis ba yon? Pero kung pagbubuklod-buklodin mo yung mga hibla ng tingting, itatali mo sila, magkakasama, nakabuklod,
sila makapagwawalis, makalilinis. Kaya BEC ay evangelized, evangelizer, evangelizing community. Babalik uli sa BEC. At yan din yung larawan ng ating ipinakita na spiral development ng BEC. Diba? So nagsisimula sa Dialogue of Life, pagbabahagi na ng karanasan, tapos aral ng simbahan, salita ng Diyos, pagkatapos ng salita ng Diyos, liturgia, sama-samang pagsamba, pagkatapos ng sama-samang pagsamba, nagkakaroon ng paglilingkod, pagkatapos mahubog sa paglilingkod, magkakaroon ng mission, magiging missionary, pagkatapos ay babalik uli sa Dialogue of Life. Ikot-ikot lang siya. Ikot-ikot, pero pataas siya ng pataas. Okay? So, yan yung larawan ng BEC. At sa ganyang proseso, paikot-ikot yan, ganyan na nagiging proseso, diyan nagaganap ay nagkakaroon ng komunyo, nagkakaroon ng participative, nagiging missionary. Di ba naintindihan nyo? Komunyo. Nagkaroon sila ng pagkakaisa sa ganyang proseso. Nagkaroon sila ng participation. Nakilahok sila. Naging bukas sila sa mission. Di ba sa ganyang proseso rin nagaganap ang kanilang pagiging pari, hari, at haring lingkod at propeta? Diyan din sa prosesong yan nagaganap ang pagkakaroon ng formation, nagkakaroon ng worship, nagkakaroon ng service. At ito rin prosesong ito ang naghahatid ng renewal, ng pagpapanibago sa simbahan. Hindi lang sa malaking simbahan, hindi lang sa parokya, nagsisimula sa mga maliliit na pamayanan. At sa pamagitan din ito ay nagiging Church of the Poor. Sapagkat kapag pinaliwanag natin, pinag-usapan natin ang Church of the Poor, tayong lahat ay poor. Sapagkat wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kahit marami tayong kayamanan, meron pa rin tayong matinding pangangailangan sapagkat maraming klase ng poor. Okay? So, dyan din. Okay? So, sa pamagitan nito, ay naunawaan natin ngayon kung ano yung paano umuunlad ang BEC. So, nakita ninyo So, imagine niyo lang, ibalik tanaw niyo lahat yung mga lecture natin pinag-usapan, makita niyo nagsisiro in na tayo. Para bang sa pagpapaliwanag na ito, binibigyan na natin ng justification, binibigyan natin ng concrete example, bakit ang BEC ay ito ay isang pamamaraan ng new evangelization, both means and end ng evangelization. Okay. So, konting paghihimay natin. So, hihimayin natin ngayon yung mga sinasabi nating spiral development ng BEC. At paano ito konkreto? Again, pakongkreto ng pakongkreto na nagaganap sa BEC. Okay. So, una, ang bagbabahagi na ng buhay at karanasan. Ito'y tinatawag nating Dialogue of Life. Ito ang pasimula ng BEC na ang mga kasapi ay nagbabahagi ng karanasan, lumalalim ang ugnayan at pagkilala sa isa't isa. So, ito ay komunyo, koinonia at community. Pangunahing binabanggit na ito ay itong pagpapaliwanag natin ito, yung spiral development ng BEC, pangunahin, ito ay nagaganap sa lingguhang pagsasagawa ng pulong panalangin. Paalala ko lang yung spiral development ng BEC ay pangunahing nagaganap sa patuloy na pagsasagawa ng lingguhang pulong panalangin ng BEC kaugnay ng pagdiriwang ng banal na misa at ibang mga sakramento. Okay. So itong Dialogue of Life na ito ay makikita natin doon sa Bible sharing. So sa isang mahalagang bahagi ng pulong panalangin ng BEC ay Bible sharing. 'Di ba? Meron tayong mga guides sa Bible sharing, no? 'Di ba? Sa BEC, babasahin yung salita ng Diyos, tatahimik sandali, pipili ng isang salita, pagkatapos ay magninilay sa salita ngayon, ibabahagi ang kanyang karanasan. Ano ba mga nilalaman noon? Una, ang pagbabahagi ay hindi pagbibigay ng sermon. Ito ay nakatuon sa personal na karanasan at hindi patungkol sa karanasan ng iba. Okay. So makita natin, merong kasing panuntunan at pamamaraan yung pag-share sa BEC. Ibig sabihin, ito ay personal mong karanasan. Ano nangyari sa iyo? Okay. Ano yung naging karanasan mo? Hindi yung ano yung nangyari sa kanila, ano nabalitaan mo sa kanila, at hindi ka nagse-sermon.
kundi ikaw ay nagpapahayag ng iyong karanasan. Kasi kapag kayo nagpapahayag ng iyong karanasan, mahirap doon na pumasok yung sermon. Okay. Pangalawa, mahalaga ang paggamit ng first person pronoun katulad ng ako, ko, sa akin sa pagbabahagi. Ang sarili ang point of reference at hindi ang ibang tao. Iwasan ang panao o pronoun na kayo, sila, ikaw at iba pa. So, simple lang naman dahil ang focus ay ikaw, di ang gamitin mong pronoun ay first person. Sa aking karanasan, nakita ko na ganito ang itinuturo sa akin ng Panginoon. Sa aking pamilya, habang ako ay nasa loob ng aming tahanan, naunawaan ko na ang mga pagsubok na ito, ang tinuturo sa akin ng Panginoon, ay ako ay lumalim sa buhay panalangin. So laging ganun. First person, hindi nagsesermon tungkol sa iyong personal na karanasan. Okay. Pangatlo, ang pagbabahagi ng personal na karanasan ay kailangan may kaugnayan sa Ebanghelyo at ito ay hindi pagkukwento lamang kundi pagninilay. O nga sinabi natin na kapag ka nagsisharing, personal mong karanasan ang ibabahagi mo, pero nakaugnay sa Ebanghelyo. Hindi ka naman po pwede mag-sharing ng personal mong karanasan pagkatapos wala namang kaugnayan sa Ebanghelyo. Hindi naman kaugnay ng Ebanghelyo. Kaya nga sa pag-Bible sharing, pinapipili muna ng mga salita, mga kataga, mga pangungusap na naka-struck sa iyo sa binasang Ebanghelyo. At doon mo ibabatay ang iyong karanasan. Nakita ninyo? Na ito ay pamamaraan ng pagtuturo sa mga tao kung paano nila uunawain ang mga pangyayari sa kanilang buhay batay sa aral at halimbawa ng Panginoon. May kaugnayan sa Ebanghelyo. Okay. Pagkatapos sa pagbabahagi ng karanasan ay maglaan lamang ng 3 hanggang 5 minuto para sa pagbabahagi. Again, di ba nabanggit ko sa inyo ang mga miyembro ng BEC ay sila ay 10 hanggang 12. Kaya ako nabanggit na 10 hanggang 12 sapagkat ang lahat ng mga miyembro ng BEC ay magkakaroon ng kanilang sharing kapag sila ay nagpulong. Kung halimbawa 10 nga sila, yung isa kung mag-sharing 20 minuto, yung isa 10 minuto, yung isa 15 minutos, wala na matitira sa iba. Ang meeting hindi na matatapos ng 1 oras at kalahati, baka 3 oras na yan. Tatama rin na yung iba. Kasi yung iba dyan kaya lang nagpunta yan dahil kaya gusto niya, nagpunta na, pagka natapos na yung meeting, magluluto pa yan, maglalaba pa yan, may mga gawain pa yan, pinaglalaanan ng oras yan. Kung napakahaba ng sharing. So kaya 3 hanggang 5 minuto lamang, no? So, yun ang sinasabi roon. Okay? Panglima, ibahagi lamang ang maluwag sa loob na kanyang sasabihin sa grupo, lalo na kung sensitibo ang mga karanasang naisibahagi. Ang pagbabahagi ng personal na karanasan ay kailangan may kaugnayan sa Ebanghelyo. Ito hindi pagkukwento lamang kundi pagninilay. So, sinasabi dito, bagamat kinakailangan ang lahat ay magbabahagi sa Bible sharing, ay pinapaalala kung ano lang yung kaya mong i-share. Kasi may mga sensitibong bagay na hindi mo po kayang i-share doon sa grupo. Pero pagdating ng panahon, pagka matagal na yung nagsasama, nandoon na yung tiwala sa isa't isa, makakapagbukas na rin yan ng sarili. Gayunpaman, kung ano man yung kaya mong i-share, kailangan nakaugnay pa rin sa Ebanghelyo. So kung ano lang yung maluwag sa loob mo, yun ang iyong i-share. Okay? Pang-anim, iwasan ang pagbanggit ng mga partikular na pangalan, bagay, lugar at iba pang impormasyon na maaaring makasira sa reputasyon ng ibang tao, lalo na kung hindi ito kasapi ng BEC na inyong kinaaniban. So ito rin yung pinapaalala na kung nag-share, ready siya mag-share. Pero wag mo nang babanggitin yung mga pangalan at mga lugar kasi baka maapektuhan pa yung ibang tao o baka naman maikwento ng mga kasapi ng BEC na gano'n ang sinasabi tungkol sa iyo, bagamat sinasabi ang BEC ay mayroong confidentiality. Okay? So halimbawa, mayroong mag-share. Ako po ay mayroong pong, ang gospel ay magbigay sa kapwa. Okay? Yung kanyang sharing, ako po ay may karanasan tungkol po sa pagbibigay sa kapwa. Meron po ako isang kumare na si Aling Maria
na taga dyan sa kanto na may tindahan ay minsan ay lumapit sa akin na siya ay nagigipit sa buhay at nangutang. Pinautang ko siya ng pera. Pagkatapos, 6 na buwan nang nakararaan, ayaw magbayad ni Aling Maria sa kanyang utang. Kaya ako'y gipit na ngayon sa buhay. Talaga pala itong si Aling Maria, hindi sanay magbayad ng utang. At yan ang aking maibabahagi tungkol sa pagbibigay sa kapwa. Okay nga yung sharing niya, talaga naman personal. Pero bakit binanggit niya pa si Aling Maria? Kasi baka maikwento at maibalita ng ibang mga miyembro na sineshare niya si Aling Maria. So dapat wag nang babanggit ng pangalan, wag nang babanggit ng lugar. Kasi pwede naman sabihin na ako ay nagbigay sa aking kapwa, may isang kapwang lumapit sa akin, nagipit sa buhay, nangutang. Pagkatapos 6 na buwan na hindi pa niya binabayaran, nung ako na may kailangan, hindi ko magamit yung pera. Talaga palang mahirap ang magbigay sa kapwa. Mahirap talagang tumulong sa kapwa. Kung minsan ay talagang kailangan ng kahandaang magsakripisyo. So na-share mo yung essence ng pangyayari, pero hindi ka na nagbanggit ng pangalan. Mahirap kasi magbanggit ng pangalan. So confidential yung reputasyon ng ibang tao. Gayun din naman, pang-7, pinapaalala sa BEC ay pagpapahalaga sa confidentiality na ibinabahaging karanasan na mga ito hindi makalalabas sa mga kasapi ng buklod ng BEC. Ibig sabihin, yung mga pinag-usapan sa BEC sa sharing, hindi kinukwento sa ibang tao. Kasi pagka yan kinuwento, magmumukhang chismisa na lang yung BEC. So hindi dapat yan ikinukwento. Kaya nga sinasabi, ang miyembro ng BEC ay regular members, hindi kung sino-sino lang yung gustong pumasok, kundi regular members para yung confidentiality na mga pinag-uusapan doon, manatili lang doon sa grupo. So kaya sinasabi, ang BEC ay merong regular members. Okay. Yan, so kaya nga pang-8 sabi, iwasan ang pagpapalit-palit ng miyembro ng buklod upang mapanatili ang tiwala sa loob ng buklod. Okay, so iwasan niya magpapalit-palit. Okay. Pang-9, pakikinig sa pagbabahagi ay lubusang mahalaga, maging malinaw ang pagsasalita na nagbabahagi. So mahalaga roon yung pakikinig at pagsasalita ng malinaw. Anyway, itong BEC, ito ay nakatutulong din sa mga tao na makapag-express ng kanilang sarili. Dati, nung sila nag-BEC, nahihiya pa, hindi makapagsalita. Pero sa pamagitan ng BEC, natutulang mag-express ng kanilang sarili. Gayun din naman, ito ay training din naman sa pakikinig. Kasi pagka talaga nakinig ka ng BEC, halimbawa, meron kang 5 BEC. Pagkatapos lahat yung pakikinggan mo yung mga sharing nila. Kung minsan ang mga sharing, minsan mga problema, mga hinanakit sa buhay, mga kung ano-anong mga drama sa buhay na totoo naman nangyayari. Kung minsan pati ikaw nakikinig, natitrigger ka. At kapag ka natitrigger ka, naapektuhan ka. Kaya kung minsan pagka nag-BEC ka, marami ka nadaluhan, katulad ng mga nagdaan dito ng BEC, wala naman silang ginawa, nakinig lang sila. Pero pag uwi nila ng bahay, pagod na pagod sila. Parang ang bigat-bigat ng pakinggan. Kasi may tinatawag tayo sa psychology na transference. Yung transference, yung anumang energy na pinapahayag, yung vibes na ipinapahayag ng isang tao, na-absorb mo. Ha? Kaya pati ikaw, naapektuhan, bumibigat yung pakiramdam mo. Ha? Mahirap din makinig. At yan, training sa BEC. Pang-10, huwag magpayo, makinig lamang. So kapag ka nagsisharing na ng BEC, hindi po pwede may magbabatin at papayuhan yung kapwa. Hindi. So makinig lamang. Kung gusto mong payuhan, pagkatapos ng BEC, kausapin mo siya na sa halilingan at sabihin mo kung ano yung damdamin mo tungkol sa kanya shinare. Pang-11, mapanatili ang kahalagahan ng Bible sharing, exegesis at ng Bible study, exegesis. Yung Bible sharing, personal na karanasan. Exegesis yan. Bali yung Bible sharing, yung Bible sharing, ang tawag natin dyan, exegesis. Exegesis, na ibig sabihin, ikaw ang nagbibigay ng kahulugan sa binasa mong salita ng Diyos. Kung ano yung personal na take mo, personal na pagkakaunawa mo sa binasang salita ng Diyos, ang tawag dyan, Bible sharing o exegesis. Okay? Pagka naman Bible study, exegesis, kung ano yung lumalabas na kahulugan mula sa binasang salita, kung ano yung talagang kahulugan niya, yun ang hinahango mo. Kaya diyan pumapasok yung turo ng simbahan, gabay ng simbahan. So yan ay binabalanse yan sa BEC kasi hindi naman po pwede puro Bible sharing lang. Iikot-ikot lang yan. Kailangan yung Bible sharing,
pinapasukan ng aral, ng pananampalataya at ng salita ng Diyos. Pang-12, ang facilitator o tagapamuno ng buklod ang siyang gagabay at magtutuwid kung nawawala ang kaayusan ng pagbabahagi ng mga kasapi. So, yan ang nangyayari sa pagsasagawa ng Bible sharing o ng Dialogue of Life na laging ginagawa sa pagpupulong panalangin ng BEC linggo-linggo. Okay. Mga magandang bunga ng pagbabahagi na ng karanasan at pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng buklod ng BEC. Kapag ginagawa itong sharing na ito at itong sharing na ito ay nakapaloob sa karanasan ng pananampalataya, anong epekto nito sa mga kasapi ng BEC at paano nabubuo ang munting pamayanan sa pamagitan ng Dialogue of Life o sharing na ito na ginagawa sa pulong panalangin? Una, nagkakaroon ng common experience. Pagkakaunawaan at pagkilala sa isa't isa, nagkakaroon ng bonding. Kasi kapag kakilala mo na isang tao, naunawaan mo yung kanyang karanasan at mga pinagdaraanan sa buhay, hindi ka na basta makapag-judge sa kanya. Hindi mo na siya kagad mahuhusgahan. Kumbaga, sa isang paraan, meron ka ng allowance at pangunawa sa kanya. Halimbawa, merong isang miyembro ng BC sabi, nako, itong taong ito, lagi na lang nakasimangot, nahirap kausap, mukhang napakasungit. Tapos kung hindi mo siya kilala, sabi mo, napaka-isnabera naman ito, napakasungit naman ito. Pero noong maging miyembro ng BEC, nakilala mo siya na kaya pala ganun ang kanyang ugali, ganun ang kanyang mga asal, sapagkat siya pala ay iniwanan ng kanyang mister, may sakit ang kanyang anak, siya ay nagigipit sa buhay, hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Kaya pala lagi siyang aburido. Ngayon, i-judge mo ba siya na, ay napakasungit niyang ali na yan? Hindi. Mas uunawain mo siya, ay kaya ganyan yan kasi malaki ang pinagdadaanan sa buhay. So nagkakaroon ng allowance, nagkakaroon ng pagkakaunawaan, at dahil sa ganung karanasan, nagkakaroon ng bonding. Meron silang common experience na i-relate nila yung kanilang karanasan sa karanasan ng iba at yung karanasan ng iba sa kanyang karanasan. Common experience. Pangalawa, maganda rin ang Bible sharing na ito ng BEC sapagkat nagkakaroon ng ventilation of experience. Yung ventilation of experience, yung bang merong mabigat sa loob mo, masabi mo lang. Kasi kung minsan kapag kinikimpi mo lang yan sa puso mo, napakabigat, baka yun ay sumabog. Pero yung pagpupulong sa BEC sa konteksto ng panalangin, konteksto ng salita ng Diyos, konteksto ng isang pamayanang umuunawa, ay napakagandang magkaroon ng ventilation of experience. Na ano man yung mga mabibigat sa loob mo na hindi mo masabi sa loob ng iyong tahanan, na nililihim mo lang sa sarili mo, nang ito'y masabi mo sa mga miyembro, lumuwag ang nilalaman ng iyong kalooban at ng iyong isip. Hindi man tunuloy ang nasolve yung problema mo, pero na-ventilate. Gumaang na yung pakiramdam mo kasi may nakinig sa'yo eh. Kasi alam mo, habang may nakikinig sa'yo, may nagdadasal sa'yo. Kasi alam mo, habang may nakikinig sa'yo, ay merong umaalalay at dumadamay sa'yo. So tingnan nyo, napakahalaga ng Bible sharing, ng ventilation of experience. Kaya hindi naman, sa pagsasagawa rin ng BEC ay nagkakaroon ng aha experience. Pagkakatuto sa mga karanasan habang nagninilay at nagbabahagi. Yung bang sa kanyang pakikinig sa BEC, habang may isang tao nagsasalita na merong gumugulo sa isip mo, yung sinabi niya, nagbigay ng liwanag sa isip mo, ay aha, ganun pala. Yung pala yung tinuturo ng Diyos. Aha experience. Halimbawa, ikaw naman na nag-sharing, meron kang sinasabi, at habang ito ine-express mo, pinapaliwanag mo, aha experience, biglang naisip mo, ay ganito pala. Yung pala yung tinuturo ng Panginoon. Hindi mo alam na ipahayag mo na, nasabi mo na. Naliwanagan yung isip mo. Okay? So, aha experience. Siyempre, hindi natin madi-disregard ang movement of the Holy Spirit sa ganyang mga klase ng experience. Kasi, sabi nga, parang speaking in tongues yan. Hindi lang yung speaking in tongues na magkakaibang salita na hindi mo maintindihan na sinasabi, kundi speaking in tongues na dahil sa inyong mga karanasan, nagkakaroon ng common experience, nauunawaan mo ang kanyang sinasabi, yung kanyang pinagdaraanan at pinaghuhugutan, kasi ganyan din naman yung karanasan mo. Diba? Aha experience. At ito rin ay faith experience. Pagpapahayag ng karanasan sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, mabuting balita. Na ibig sabihin lang nito,
yung ipinahayag mong karanasan na iniugnay mo sa salita ng Diyos ay pagsasabi na kung paanong kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Eh di ba yun ipagpapahayag ng mabuting balita? Kasi yung mabuting balita, hindi lang naman yung kwento tungkol sa buhay ni Kristo. O mabuting balita yon. Pero mabuting balita rin naman, yung kwento at aral ni Kristo, paano nagaganap sa buhay mo? Na ipapahayag mo, nasasabi mo. O di ba yan yung nagaganap sa Bible sharing? Nasa konteksto ng BEC? Ay. Panglima, formation of faith sharing of experience. Sa pagbabahagi ng karanasan, ang mananampalataya ay nahuhubog sa pagpasok sa diwa at aral ni Kristo, ipinapahayag ang mabuting balita sa loob ng BEC. Na kapag inulit-ulit natin ang prosesong ito, ang tao, ang membro ng BEC ay pinoprogram natin, tinuturuan natin, tinetrain natin, siguro, ewan ko ka-appropriate, bine-brainwash natin na tignan ang mga pangyayari sa buhay ayon sa aral ng Panginoon at sa turo ng pananampalataya. At kapag ito'y nakita na at ipinahayag, ito ay nagkakaroon ng tinatawag nating information, formation, transformation, reformation na nagaganap. At kapag pinahayag na yung mabuting balita, ito'y formation of faith sharing of experience. So yan ay bunga ng Bible sharing sa BEC. Isipin nyo kung yan ay linggo-linggong ginagawa at ginagawa ng maraming pangkat sa loob ng isang parokya. Anong epekto nito sa parokya? Hindi man magiging perfecto yung parokya, may hindi pa rin pagkakasunduan, pero maraming mabubuting bagay ang magaganap dahil sa gawain ito. At marami ring masasamang bagay na dapat sana ay mangyayari, hindi mangyayari. Bakit? Kasi meron ng ganitong klase ng karanasan. At ito ang gumagawa ng konteksto ng isang kalalagayan upang ang isang tao ay umunlad sa kanyang buhay pananampalataya. Kasi sabi nga natin, yung meron tayong tinatawag na social scene. Ano yung social scene? Yung konteksto na kung saan nagtutulak sa iyo para ikaw ay magkasala. Pero meron din namang isang konteksto na tutulong sa iyo para maisabuhay mo yung pananampalataya. At anong halimbawa nito? Ang basic ecclesial community. At nakita natin sa paliwanag kung paano ito nangyayari. Ngayon, so dako na tayo dun sa formation stage. Ito ay paghubog ng pananampalataya at buhay, formation stage. Matapos ang pagbabahagi ng karanasan sa buhay, ay inuhubog sa diwa ng salita ng Diyos, turo ng simbahan, katisismo, at mga pangunahing aral ng pananampalataya. So dito na pumapasok yung mga pagtitipon ng katikisim, ng kirigma, ng prex, ng recollection, sa banal na misa. So ito na yung fellowship, okay, mga talks. So patuloy na paghubog sa meron tong formation stage, okay? At din pumapasok din yan sa paggamit ng aklat na sa mga Bible sharing ay meron ding Bible study, okay? So mahalaga na tayo umunlad sa pananampalataya habang tayo tumatagal sa ating paglilingkod sa simbahan. So pinag-usapan dito hindi lang kung anong nagawa, kundi faith growth. Paanong umunlad, paanong lumalim sa buhay pananampalataya. At yan ang ginagawa ng BEC. Okay? So kaya naman makita natin ang buhay laiko, parang katulad ng Eucharistic life. Taken, saan nangyayari? Taken, pinili, blessed, pinagpala, broken, pinaghati-hati, shared, binahagi. Na ibig sabihin, ang mga kasapi ng BEC, pinapaunawa sa kanila na sila'y pinili ng Diyos, pinagpala ng Diyos, pinaghati-hati, may karanasan ng pagbabahagi ng sakripisyo, pero itong karanasan ng paghahati-hati na ito ay pagbibigay ng sarili. Kaya taken, blessed, broken, and shared. Mailalarawan din natin yan sa evangelize, evangelizer, evangelizing community. Okay? So ang karanasan na ibinahagi ay inuunawa batay sa salita ng Diyos, ginagabayan ang turo ng pananampalataya, kaugnay ng buhay ng simbahan, humaharap sa hamon ng buhay, kinikilala ang pananagutan sa lipunan, pinapahayag bilang mabuting balita. So ito yung nangyayari. Ininawa ang mga pangyayari sa buhay, inuunawa sa salita ng Diyos, sa turo ng pananampalataya, kaugnay ng buhay ng simbahan, ang pamayanan, sa mga hamon sa buhay, sa mga nangyayari sa lipunan, at ipinapahayag ang mabuting balita bilang mabuting balita.
Ito ay paghubog ng mga mananampalataya sa BEC. So pangatlo na bahagdan ay pagsamba sa Diyos. Okay? So ito yung tinatawag nating liturgical stage. Ang pag-unlad ng buhay panalangin ng mga kasapi ng BEC at pakikisa sa pagdiriwang ng sakramento, lalo na ng banal na misa, pagpapalalim ng kinaugaliang pagdiriwang sa simbahan. So liturgical stage. So ito yung misa, ito rin yung pagsasagawa ng pulong panalangin. So yung pulong panalangin ay may mga pagkakataon na lilinawin natin ito lalo. So mahalaga lang maunawaan natin ang proseso ng pulong panalangin. So ang bahagi nito pagka ginagawa yung lingguang pulong panalangin, bago magpulong, habang nagpupulong, at pagkatapos ng pulong. Okay? Bago magpulong, so ano ginagawa? Paghahanda ng facilitator ng panalangin, Bible study, pagninilay, ensayo ng awit ng pulong habang hindi pa dumarating mga kasapi, pag-aayos ng lugar, paghahanda ng Biblia sa pagbabasa ng Ebanghelyo, nalagyan ng marker, tina-turn off, sinasilent yung mode, yung kanilang cellphone. So ito naman yung pagkakasunod-sunod ng ginagawa sa pulong. So makita nyo dyan, may pambungad na awit. Pagkatapos sa pambungad na awit ay pambungad na panalangin, pagtawag sa Espiritu Santo, pagkatapos ay panimulang panalita sa misal, pag-awit ng Alleluia, pagbasa ng mabuting balita, katahimikan, pagninilay, pagbabahagi sa pagninilay, pagkatapos nun maaring umawit, paglalago may turo ng simbahan na maaring basahin doon sa aklat ng pagbubuklod sa Panginoon, pagbabalangkas ng tugong pagkilos, anong gagawin ng tugong pagkilos ng BEC, mga pabalita sa parokya, ano bang mga gawain sa parokya, pangwakas sa panalangin, maaring magkaroon ng panalangin ng mga kahilingan, mga kasapi, o meron itong binabasang panalangin na nakasulat na. So pag-awit ng Ama Namin, at pagka natapos na yung pulong, saan gaganapin ang susunod na pulong, pagpapaalala ng mga di nakadalo sa pulong, munting agape o salo-salo, merong record book na nakatala kung sino dumalot, anong mga naging bahagi ng sharing, at maaari rin magtalaga ng ingat yaman. Okay, so pang-apat na stage ay mapagpalayang tugon ng pananampalataya, liberation stage. Ito ay isang konkretong tugon ng pagsasabuhay at turo ng simbahan ukol sa pananagutang panlipunan, pagkapalaganap ng katarungan at kapayapaan at tunay na kaunlaraang pantao. So ito na yung tinatawag nating diakonia, okay? Yung paglilingkod na sa lipunan. Okay, so itong mga bagay na ito ay lalo natin itong lilinawin kapag pinag-usapan na natin yung social transformation at yung acculturation. So dito ay bahagi nito yung discussion ng Church of the Poor. Nasabi ko sa inyo, ang kahulugan ng Church of the Poor ay i-discuss din naman natin ano ang mga nilalaman nito at paano ito nagiging daan ng social transformation sa pagsasagawa ng basic ecclesial community. Sa mga susunod nating lecture, ito ay magkakaroon ng mas malalim na discussion tungkol sa Church of the Poor at ang BEC. So maganda lang, maunawaan natin ito'y bahagi ng liberation stage, ito ay bahagi ng pagiging diakonia ng mga kasapi ng BEC, servant leader. So halimbawa na rin yan ay yung paggawa ng sabon. So sa livelihood, yan ang larawan ng livelihood dun sa parokya, sa Holy Angels, gumagawa ng sabon na panghugas ng pinggan. Okay, so panglima, panghuling bahagi na ay pagpapalaganap ng mabuting balita o yung tinatawag nating missionary stage. Ang patuloy na paglawak at pagdami ng mga kasapi ng BEC na siyang panibagong paraan ng pag-iral ng simbahan ang siyang nagiging binhi ng kaharian ng Diyos. So ito ay misyo, new evangelization. Okay, so muli, yan yung ating pinag-usapan na ang BEC, paano ang spiral development ng BEC. So yan ay meron tayong dialogue of life. So pagbabahagi ng karanasan, then formation, and then liturgy, and then service, missionary, babalik uli dito sa pagbabahagi ng karanasan. So sa spiral development. Okay? So kaya makita natin ang BEC ay evangelize, evangelizer, at evangelizing community. Okay, so yan yung ating naging discussion ngayon. So yan ay ang karanasan ng BEC na ating pinapaliwanag mula sa konsepto ng kanyang ecclesiological foundation, pastoral definition, history of the church, at pagkatapos ay sa ating turo ng simbahan,
sa mga dokumento at mga karanasan ng simbahan, paano nagaganap sa Pilipinas, sa isang parokya, at paano kumikilos sa isang partikular na parokya. Okay. So muli maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtsatsaga na unawain ang lahat ng aking sinasabi para maunawaan natin at matanggap natin at maipalaganap natin ang basic ecclesial community. Sa mga susunod na ating mga lecture ay lalo pa nating bubusisiin at ang ibang mga bahagi, gampanin at gawain ng BEC. So tandaan natin, ang BEC ay new way of evangelization, evangelize, evangelizer, evangelizing community. Maraming salamat po. Okay, thank you. Nandiyan pa ba kayo? Thank you po, Father. Good afternoon po. Good afternoon po. Sorry tinapos Love ka po ni Lord. Thank you. Teka, ko lang i-stop ko lang ko. Sige po. Yun. Okay, so thank you. So, ang susunod nating klase ay ano ba ngayong araw ngayon? Bukas ano? Hindi. Tuesday po. Tuesday na. Isabihin niyo na lang Opo, kung Tuesday ano kayong available kasi available naman akong buong maghapon na 'yon. Sabihin niyo lang kung umaga Opo, Father. hapon, ha. Okay, sige. So Or hapon po, opo. Tapos na tayo. Sige. Dasal na tayo sa ngalan ng Ama. Thank you po, Father. Okay, sige. Thank you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para ng una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Okay, thank you. Salamat. Amen. Salamat po. Ingat po, Father. Okay, kain na kayo. Opo, kayo din po, Father. Okay, yeah, thank you. Okay, Tara po, love na po tayo ni Lord. Thank you. Stop share.